Hi guys! This is your medical esthetician and psychological first aid provider, Len. At napakaganda po ng topic natin ngayon dahil kailangan po itong malaman ng lahat ng mga magulang at ng mga estudyante. Dahil ito po ay isa sa pinakamahalagang DepEd order ng Department of Education para po masigurado na hindi po nagkakaroon ng abuse of authority sa loob po ng isang eskwelahan o sa loob man po ng isang classroom. Kadalasan pong nagiging issue nating mga magulang is yung madalas na pagkakaroon po ng pangungulekta ng pera sa atin at sa ating mga anak. Okay? Alam niyo po yan, hindi po lahat ng magulang kagaya ko na kaya magsabi sa isang teacher na violation to ng ganitong DepEd orders, rules and regulation. At hindi rin po lahat ng magulang is easy o madaling maka-access doon sa higher offices para magsabi sa Department of Education ng mga nangyayari sa loob po ng kanilang mga eskwelahan. Kaya nga po, sa mga vlog ko, ini-encourage po yung mga magulang na i-educate at pag-aralan po ninyo yung iba't ibang klase ng DepEd order na nakakasakop po doon sa mga pwedeng i-implement ng eskwelahan, pwedeng gawin ng isang teacher, at hindi nila pwedeng i-implement at hindi nila pwedeng gawin sa estudyante at ganun din po sa mga magulang. So, dito po sa DepEd Order number 41 Series of 2024 is the reiteration of no collection policy. Pag-uusapan po natin dito kung ano ba yung mga pinai-implement, mahigpit na ipinai-implement ng Department of Education sa lahat ng eskwelahan, private man po yan or public, na dapat nilang sundin. At tayo bilang mga magulang ay dapat din po nating iparating sa Department of Education kung ito po ay nababiolate na. Okay? Napakahalagang bagay po nito dahil po ito ay may kaugnayan sa pera. Alam naman po natin, hindi lang naman po sa eskwelahan yung issue na yan. Sa family, sa relationship, o kahit saang aspeto, kapag pera po ang pinag-uusapan, malaking issue po yan. Okay? Kaya para hindi po magkaroon ng abuse of authority, yung mga tao na nasa eskwelahan, kailangan tayong mga magulang, vigilante tayo at assertive tayo. Tayong mga magulang, dapat alam din natin kung ano yung rules and regulation ng Department of Education para kung meron mang ginagawa, sinasabi o kinukumit ang isang eskwelahan or yung mga DepEd personnel, ay masasabi natin sa kanila na yan ay violation ng isang DepEd order or rules and regulation ng Department of Education. So, start na po tayo. Ang pag-uusapan po natin muli ay ang DepEd Order number 41 Series of 2024, which is the reiteration of no collection policy. So, ano ba yung sinasabi ng Department of Education na pwede lang kolektahin ng isang eskwelahan, especially ng PTA, sa mga estudyante at mga magulang? Meron po yan. Kung napanood po ninyo yung DepEd Order number 13 na vlog ko, nakalagay po doon at sinabi ko po doon kung ano po yung sinasabi ng Department of Education na 3 na exemption na doon lang po sila pwedeng mangolekta. Okay, napakahalaga po nun, no? Kaya panoorin po ninyo yon. Kaya nga po palagi din po tayong mga magulang dapat updated kung ano po yung mga memo na binababa. Again, ito po ay mga public document na pwede po ninyong i-search sa Google at pwede po ninyong i-download sa mga cellphone po ninyo para may advance po ninyo yung inyong mga sarili o kaya naman po ay maihabol po ninyo. Ano ba yung sinasabi ng DepEd sa ganitong na-experience namin sa loob ng eskwelahan, sa ganitong na-experience ng anak ko sa eskwelahan, sa ganitong implementation ng eskwelahan sa mga magulang at sa mga estudyante. Kailangan po vigilante at assertive tayong mga magulang para alam din po sa loob ng isang eskwelahan na hindi lang tayo basta susunod, kundi tayo po ay kaisa nila para paalalahanan din po sila kung ano po yung dapat na sinusunod because standard po yan, rules and regulation. Okay? Ano ba yung sinasabi ng Department of Education? So, start na po tayo. Ano ba yung sinasabi ng Department of Education pagdating po sa DepEd number 41 Series of 2024, which is the reiteration of no collection policy. DepEd Order number 41 Series of 2024, reiteration of no collection policy in school. Number 1, sabi po dito, following RA 4206, also known as an act prohibiting the sales of tickets
and or the collection of contribution for whatever project or purpose from a student and teacher of public and private school, colleges, and university. As amendment to RA 5546, the Department of Education issued DepEd Order Number 19 Series of 2008 titled Implementation of No Collection Policy in All Public Elementary and Secondary School, prohibiting the collection of fees from learner during the enrollment period and at any time during the school year. Ang Department of Education ay sumusunod po sa saligang batas ng Pilipinas, kaya po doon binabanggit kung ano yung mga RA o yung Republic Act na pinagbabasihan din po nila ng kanilang mga paggawa ng mga rules and regulation ng Department of Education. So narinig po din nyo doon yung RA number 4206 kung saan po pinagbabawal or mahigpit na ipinatutupad yung pagbebenta po ng mga tickets. No? Kahit po ano pa yung project ninyo, kahit pa ano pa yung purpose ng eskwelahan, sabihin na, hindi, yung makukolektang pera dito, ipampapagawa natin ng gate, ipampapagawa natin ng mga lababo para makapaghugas ng kamay yung mga estudyante, ipampapagawa natin ng CR, ipampapagawa natin ng bubong ng kabilang area ng isang building. Meron pong MOOE. Yung MOOE po, yun po ay binabudgetan po ng gobyerno at yun po yung madalas na pinag-uusapan ng mga magulang na, di ba may budget naman tayo galing sa gobyerno, dapat po doon kinukuha ng mga eskwelahan yung pampagawa nun. Halimbawa, ubos na yung budget ng isang quarters. Pwede naman silang sumulat sabihin nila sa Department of Education, sira na po yung ganitong area ng school namin, kailangan po namin ng mas malaking budget. Yung liquidation nun, bahala na din po sila. Pero hindi po pwedeng sasabihin na, dahil may papagawa tayo, magbebenta tayo ng ticket, o may raffle yan, meron yung halong pag-grocery, o kung ano man yung kapalit ng raffles na yan. Bawal pong magbenta ng ticket sa loob ng eskwelahan, kahit po ano pa yung purpose at para sabihin na ibabudgetan yung isang ganito. Because may budget po na galing sa local government. Lagi po ninyo yung tatandaan. At the same time, dati po talaga, ako nung elementary ako, naranasan ko pa, ako yung nagpapa-enroll sa sarili ko. Kada enrollment, meron kaming binabayaran na 100 pesos to 120 pesos para ma-enroll kami. Dahil po nire-reiterate yung mga DepEd order, binawal na po ito. So, kaya po pagka nagpa-enroll yung mga bata ngayon, napakaswerte nila, napaka-bless ninyo kasi hindi na kailangan isipin ng mga magulang nila kung 5 kayo, kung 6 kayo, kung 7 kayo, kung saan kukunin yung bawat 100 piso para sa isang estudyante. No? So, you are so blessed. Kaya dapat i-appreciate din po ninyo yung ginagawang mga reiteration ng Department of Education para po mas mapaganda yung serbisyo nila sa ating mga kabataan. At kasama po ito doon, yung DepEd number 41 series of 2024 na kung noon nagrereklamo tayo na bakit nagbebenta naman sila ng ticket, bakit kung ano-ano naman yung binibenta nila, 'di ba? Ngayon pinagbawal na po. Kaya mga magulang kapag may nagbenta ng ticket sa kahit anong project daw or purpose daw, isumbong nyo sa Department of Education because ang Department of Education po, ang paggawa nila ng bawat rules and regulation is nakabase po sa batas. At ano pong sabi, hindi lang po tuwing enrollment period. At any time of school year, Department of Education, ito po kasi yung problema. Dahil hindi alam yan ng mga magulang at hindi nila alam kung saan sila magsasabi at kung saan sila magsusumbong, wala pong nakakarating sa inyo. That's why ni-encourage ko kayong mga magulang na nakakapanood ng vlog ko na pag-aralan natin yung DepEd orders. Pagkatapos, kapag may nakita kayo na mali at hindi tama, sabihan nyo lang muna sila, ay ma'am, bawal po to kasi may DepEd order po na ganito, ganyan, ganyan. Pag hindi nakinig, sige, sumbong nyo sa Department of Education sa Division Office. Every time na gano'n ang mangyayari, magiging aware na sila. Kasi na-educate na yung mga magulang. Ay naku, na-educate na yung mga magulang. Medyo mag-ingat na tayong gumawa ng ganito. Because Department of Education, hindi lang po talaga nakakarating sa inyo. Pero palagi po yan, hindi lang 1 beses, 2 beses, 3 beses nangyayari yan sa loob ng isang school year sa iba't ibang eskwelahan. Lalong-lalo na po sa public. So, ngayon po, alam nyo na bawal pong magbenta ng ticket ang mga eskwelahan. Kaya po, pag may nagbenta sa inyo ng ticket, paalalahanan po ninyo sila about po sa DepEd Order number 41 para po maging aware sila na educated na po yung mga magulang pagdating po sa mga rules and regulation ng Department of Education. Para po alam din po nila
na hindi na po pwede yung mga ganong bagay. Okay? Number 2, pursuant to Section 1 of RA 4206 as amended by RA 5546, it is hereby reiterated that the sales of ticket and or the collection of contribution in any form whatsoever by any person for any project or purpose, whether voluntary or otherwise, from school children, student, and teacher of public school, private school, colleges, and university is hereby prohibited, provided, however, that this prohibition shall not cover membership fees of school children and student, the Red Cross, the Girl Scout, and the Boy Scout of the Philippines, provided finally that this prohibition shall not cover the contribution of parents and other donors for the support of various high school. Ito naman po, i-connect po natin siya doon sa una kong vlog ng DepEd Order number 13 sa Omnibus Guidelines po para doon sa PTA, no? Yung po pwede lang singilin ng PTA, SPTA sa mga magulang at estudyante is yung tatlo. Red Cross, Boy Scout, Girl Scout. At the same time, pwede na din po yung nakasulat doon yung parang current event, no? Yung 60 pesos po yun DepEd, no, sa school namin. Yung parang dyaryo ng mga eskwelahan. Department of Education, ito ang problema sa PTA. PTA, SPTA, magmi-meeting sila, puro officer lang sila. Hindi kasali yung ibang mga magulang doon. Siyempre, madami naman kung lahat isasama, di ba? Tapos, mga teacher, tapos school head, yun. Nakapag-meeting na sila, pero hindi nila binababa yung napag-usapan nila doon sa mga GC. Because we have GC na po, no? Walang ganong transparency nangyayari. Usapan tayo ngayon ng transparency. Walang ganong transparency ang nangyayari. Ang sasabihin lang nila, okay, pagagawa natin yung isang ganto ng school, papagawa tayo ng waiting shed yan, papaayos natin yan. Okay, alam ng mga magulang ng lahat ng mga estudyante na yun. Pipicturean nila yan ng before, pero ang hinihingi ng karamihan ng mga magulang para hindi kayo nagkakaroon ng problema is the transparency itself. Diliquidate niyo yan, di ba? Bakit hindi ninyo ibaba yung proposal? Okay, meron kayong 3 project, magkano ang budget ng bawat isang project? Sa bawat isang project, isang fundraising, isang fundraising, isang fundraising. Or pwede naman, isang malaking fundraising, 3 na yung sa babudgetan ninyo. Walang problema doon. Pero, kapag nag-report kayo, dapat ultimo 5 naka-report. Ultimo 50 centimos, 25 centimos, dapat naka-report. Pinapakita nyo yun dapat sa mga magulang or ibinababa nyo yun sa GC. That is transparency. Yun yung transparency. Hindi yung before and after. Okay, alam namin na ganyan ang itsura niyan before. Ito yung after, magkano nagastos. Ay, ganito, ganyan. Doon nyo na lang tanungin nyo na lang sila. Doon na lang tanong kasi pwede naman tanong yan sa office. Hindi ganun yun. Kailangan, the moment na nangolekta kami ng pera, transparent yun. Proposal ninyo, okay, meron daw tayong 3 project. Okay po, nakolekta po natin 5,000 pesos. O sa 5,000 po, ito po yung 5,000. Hanggang sa kahuli-huli yung sentimo, yun yung kailangan na nire-report nyo sa mga magulang na kinolektahan nyo ng pera, yun ang transparency. Wala na tayong pag-uusapan pagdating sa transparency. Yun po yung problema, Department of Education, sa bawat mga school. Siyempre, hindi naman lahat ng magulang naghahanap ng ganun at alam kung paano hahanapin yun. The rest naman, yung hindi pinoprohibit ng Department of Education, mga kapwa ko magulang, is yung donation para dun sa mga barrio school o yung mga eskwelahan na talaga naman pong kailangan ng donation. Ano ba yung mga eskwelahan na kailangan ng donation? Yung mga nasa bulubundukin. So, example po, ano ba yung nasa TV? So, for example po, GMA 7. Yung GMA Kapuso Foundation, di ba, nagpapatayo sila ng mga classroom. Dumadaan pa din po sila sa pakikipag-partnership kay Department of Education. Yun doon naman po sa mga maliliit na donation natin. Meron po yung pinapapirmahan na deed of donation. For example, yung ginawa namin sa anti-crime. So, part po kasi ako ng anti-crime dito sa amin sa Cavite, no. Meron kaming mga donation nung Brigada Eskwela. So,
Yung nangyari, may humaharap sa amin, mga teacher, pero mas humaharap po kasi doon is yung project development officer. Meron yung ipapapirmahan sa amin na deed of donation. Okay? Kung kind, ano yung mga dinala mo? Ano yan mga nasa karton na yan? Alcohol, sabon, dishwashing liquid, keme-keme chuchu, kung ano pa yan. Susulat mo yon. Susulat mo yung amount nun. Magkano yon? Kung pera naman, cash, same din. Pipirmahan mo yun. Organization mo, ano yung organization mo. Ganun po yun. Hindi po yun po pwedeng, magdo-donate ako sa school tapos wala po kayong pipirmahan. Meron po kayong pipirmahan. Hindi ko lang po nakuha yung sample because sa school po kasi yun. Though na-picturean ko, hindi ko na mahanap dun sa aking sa cellphone ko. No? Meron po yun. Every time na meron kayong ibibigay na donation at tulong sa isang eskwelahan, kailangan po pinapapirma kayo ng deed of donation. Okay? For example, sa amin din, sa school, no? Kasi nga po, part nga po, sa anti-crime po, ang ginagawa po kasi namin is tumutulong kami sa mga eskwelahan, especially when it comes to electrical system nila, no? Or electrical wiring po nila. Yung gumagawa sa amin, no? Yung aming engineer is magbibigay siya ng oras niya, ng labor niya doon, or yung skill niya doon. Kino-convert po yun ng school. Magkano yung oras. Tapos gagawan po yun ng report. Meron din kami picture ng before and after at pinopost ko din po yun doon sa aking page sa isa naming page. Pinagamit ko na yung page na yun sa organization namin which is sa community anti-crime group dito sa amin sa Cavite. At ako din yung ako din yung nagma-manage nun dun sa page na yun. Paki-like din po ninyo para makita din po ninyo kung ano yung mga ginagawa namin doon sa loob ng iba't ibang school kung saan meron po kaming memorandum of agreement and understanding. At the same time, partner po natin ang PNP Dasmariñas para po sa iba't iba din po nilang mga gawain na makakatulong po sa peace and order at the same time para din po doon sa ating mga kabataan. So, yun po yung aking mga advocacy pagdating po sa mga kabataan, lalong-lalo na po sa kalakaran sa eskwelahan. Very thankful na nagagamit tayo ng Panginoon para sa mga ganong gawain. No? At pinalalawak din po namin yung iba't iba pang mga advocacy para makatulong din po sa mga eskwelahan, sa mga magulang, sa mga estudyante, lalong-lalo na po sa community. As secretary ng anti-crime, hindi na pala ako secretary na ako na po yung education head committee noong aming samahan. So, when it comes to school, dahil nga may background ako pagdating doon sa kalakaran sa eskwelahan because naging client namin yung Department of Education. So, yun po, no? Patuloy lang po, lahat po ng ginagawa natin ay para naman po sa ikabubuti ng ating mga mamamayan at lalong-lalo na po ng ating mga kabataan. So, number 3 po, ang sabi po dito, Section 2 of RA 4206 as amended provided that non-compliance with the aforementioned prohibition shall penalize with a fine or imprisonment for not more than 1 month or both in discretion of the court. Number 4, all DepEd personnel are advised of DO number 49 series of 2022 titled Amendment to DepEd Order number 47, Promotion of Professionalism in the Implementation of Delivery of Basic Education Programs and Services. This directive serves as reminder to DepEd personnel to refrain from unwarranted solicitation and collection of contribution. So, katulad po ng sinabi ko, ang Department of Education po, ang reference po nila sa paggawa po ng kanilang mga DepEd orders and memos is nakasalig po sa Saligang Batas ng Pilipinas. Ito po ay merong kasamang penalty at kulong. Because meron nga pong Republic Act, ibig sabihin batas po ito. Okay? Kaya mga magulang, para hindi tayo nagkakaroon ng mga ganyang issue tungkol sa mga pera, ipaalam na lang din po natin sa kanila na bawal yan. Kung hindi sila makikinig at meron silang sasabihin na, ay, umayag naman ang division office neto, pwede pa rin po tayong umapila sa division office para mismong division office po ang magpaliwanag sa atin. At the same time, pwede po kasi madali lang naman po kasing sabihin na pumayag na PTA dito sa fundraising namin na mangolekta ng pera. Okay, pwede naman yan, ganyan. Kasi ginagawa naman to dati. Because dati walang nagsusumbong, dati walang nagrereklamo. Pero again,
sundin po yung DepEd Order number 41. Okay? Kagaya po ng nakita ninyo at narinig po ninyo, meron po siyang penalty at meron din po siyang kulong. Ganon din po sa number 4, pinapaalala po na sumunod ang mga DepEd personnel doon sa DepEd Order number 49 para po doon sa inyong professionalism at saka doon po sa mga unwarranted solicitation and collection. Okay? Napakasimple lang naman po niyan. Sumunod doon sa existing rules and regulation para po hindi po mapapahamak. At mga magulang, again, maging educated po kayo pagdating po doon sa iba't ibang klase ng DepEd order. Para hindi kayo at hindi kung sino-sino yung sinusumbungan ninyo at hindi din naman kayo at para hindi rin naman po kayo maritesan sa tabi-tabi. Okay? Kailangan po maging educated and well knowledgeable ang bawat isa sa atin pagdating po sa lahat ng aspeto habang tayo ay nagpapaaral ng ating mga anak sa bawat eskwelahan. Again, hindi lang po yan elementary, high school, pati po yung mga colleges and mga public universities po. Number 5, this order hereby underscope the policy that the sales of ticket and or all forms of contribution, voluntary or otherwise, are prohibited except for the instances provided under RA 4206 as amended. So, yun nga po yung Girl Scout, Boy Scout, at yung Red Cross. Number 6, all previous issuance which are inconsistent with the provision of this order are hereby repealed or modified accordingly. Because, kagaya nga po ng sinabi po natin, ito po ay nire-reiterate. Depende po kung ano po yung mga data information na nakukuha ng Department of Education para magdagdag, magbawas, or gumawa po na bagong DepEd orders or memo. Number 7, all regional and school division office are instructed to establish their respective monitoring mechanism and ensure the continuing compliance of school with aforementioned department issue. So, ayan po ha. Sinabi, pinaalala sa regional office at sa mga division office na kailangan i-establish nila at siguraduhin nila na ito pong DepEd Order number 41 series of 2024 ay naipapatupad. Hindi po pwedeng sabihin ng isang eskwelahan na ay okay yan, approve yan kay division office ma'am, kahit naman po pumunta kayo doon at magsabi kayo doon, sasabihin din naman po ng division office na approve yan. Ibig sabihin kung inapprove ng division office ito, maliban doon sa 3 at doon sa DepEd Order number 13 na hindi kayang ipaliwanag sa inyo mga magulang ng tama at mabuti, ibig sabihin nagbabiolate sila ng DepEd Order number 41 o kaya naman ng DepEd number 13 at noong DepEd number 49. Okay? Ang kailangan lang natin malaman is nasunod ba? Halimbawa po, PTA, ang gusto ninyong pagpaliwanagin. Nasunod ba yung nakalagay doon sa DepEd Order number 13? Naipaliwanag ba sa inyo ng school ng maayos? Naipaliwanag ba sa inyo ng Division Office ng maayos? Let's say hindi naipaliwanag ni Division Office ng maayos o kaya naman po hindi ninyo naintindihan ng maayos, pwede po kayong lumapit sa mismong head office ng Department of Education. Pwede po ninyo silang tawagan, pwede po ninyo silang i-email. Kailangan maipaliwanag ng tama, malinis, malinaw na hindi lumalabag yung pangungulekta sa atin ng pera sa loob ng eskwelahan. Halimbawa naman po, hindi kayo satisfied doon sa sagot ng division office, pwede po kayo mag-reach out sa regional. At kung hindi rin kayo satisfied sa regional office na explanation, pwede po yan doon sa Pasig. Yun po yung ating national office ng Department of Education. Basta kailangan alam ninyo kung ano din po yung mga bagay na in-establish ni Department of Education na dapat sundin ng mga DepEd personnel at ng lahat po ng eskwelahan. Yun lang po yung pinaka magandang part na napag-uusapan po natin. Yung iba't ibang klase ng DepEd order. Bukod po dun sa DepEd number 13, kailangan pong sumunod at nire-remind ng Department of Education na sundin din po yung DepEd Order number 49, which is yun po yung nag-uutos sa kanila na pag-igtingin yung kanilang mga professionalism. At yun pong mga unwarranted na collection and contribution, pinagbabawal po talaga. Okay? Yun po yung isa sa pinakamaganda because hindi lang si student ang pinoprotektahan ni DepEd, hindi lang yung kanyang mga personnel, pati po tayong mga magulang.
Pero nasa sa ating mga magulang kung paano natin i-educate yung ating sarili para maging aware and educated tayo doon sa mga rules and regulation, memos, and DepEd orders. Okay po? So last but not the least, number A, immediate dissemination of and strict compliance with this memorandum is directed. Lahat po ng DepEd order, yan po ang katapusan. Ibig sabihin, pinapaalala nila na stricto yung pagpapatupad natin ng mga DepEd orders, memo, at rules and regulation. Again, mga magulang, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay DepEd Order number 41 Series of 2024, reiteration of no collection policy. Yan po ay yung DepEd Order number 19 Series of 2008. Pinag-iigting po ng Department of Education ang pagbabawal sa mga unwarranted solicitation and collection sa loob ng eskwelahan. Ulitin ko po, sa DepEd Order number 13, ang inaalaw po ng Department of Education na i-collect ng PTA sa mga estudyante at magulang ay ang sa mga estudyante at magulang ay yung tatlo po. Red Cross, Boy Scout, Girl Scout, at syempre po, wag na po natin questionin yung pong current event or yung parang dyaryo ng eskwelahan. Because yun po ay tulong para doon po sa pondo ng ating mga bata. At lagi din po ninyong tatandaan, bawal po yung pilitan. Halimbawa may ibinebenta, ganito, ganyan, ganyan. Bawal po yan. Kahit nga po yung yung sa mga classroom ng mga electric fan, bawal po yun. Nakita nyo po, marami pong listahan si Senator Tulfo na nagrereklamo yung mga magulang kasi taon-taon na lang electric fan. Pero doon sa malalaking project sa loob ng eskwelahan, dapat ang transparency nun, ultimo kaliit-liitang sentimo, naka-breakdown yun sa report. Pinapakita, binababa sa GC na pwedeng makita ng lahat ng magulang. Doon naman yung tama at mabuti. So, sa mga kapwa ko po magulang, isa po sa mga tip na maibibigay ko po sa inyo, every time po na meron po mga ibababa sa inyo sa mga GC o kaya naman sasabihin sa inyo sa school, i-comprehend po ninyong maigi. Intindihin po ninyo ng maigi. Halimbawa po, registration. Bawat isang estudyante, 10 piso. Pumunta o hindi ang estudyante, magbabayad pa rin. At yung pera, kung hindi man kayo pupunta, mapupunta sa school. Ito po ay mandatory. Because sinabi na nila doon, pumunta o hindi ang estudyante, magbabayad. At kung hindi pupunta, mapupunta ang pera sa eskwelahan. Hindi po pwede yun. Kaya i-comprehend po muna ninyo na maigi bago po kayo magbigay ng pera sa eskwelahan. And simpleng logic lang po. Kung yun nga pong enrollment fee, prohibited ni Department of Education, yun pa po bang mga registration ng kung ano-anong events sa school? Syempre po, hindi po kayo pwedeng pilitin. Okay? Again, kung halimbawang may mga ganyang nangyayari sa school, kausapin po muna ninyo yung teacher. Teacher, meron po tayong DepEd Order number 41. Pakibasa po ulit. Kasi po, alam ko po, bawal to. Alam po namin na bawal to. Pag tinuloy pa rin, magreklamo kayo sa Division Office. Alamin ninyo kung saan ang Division Office na nakakasakop sa loob ng eskwelahan. Kapag nasabi nyo na sa Division Office at walang naging action ng Division Office, iakyat nyo sa Regional Office. Again, doon po sa number 7, pinaalalahanan po ng Department of Education na ang regional at ang division office ay kailangan pong i-establish at siguraduhin yung maigting na pagpapatupad po ng DepEd Order number 41. Halimbawa naman po, wala po talagang nangyari. Kapag nakita nyong mauulit-ulit yung ganun, isumbong po pa rin ninyo sa Department of Education. Kailangan po maging vigilante ang mga magulang because kung hindi po natin babaguhin yan, hindi tayo magiging aware sa mga DepEd orders, ang mangyayari po, makakasanayan. Actually, nakakasanayan na nila. Pwede na natin buwagin. Okay? Wala namang problema sabihin nila na na approve naman ng Division Office. Pero, hindi kayo dapat basta-basta naniniwala. Kailangan aalamin ninyo. Kasi kung hindi rin naman ninyo aalamin, patuloy lang yan ng patuloy. Ano ba ang purpose natin mga magulang? Tumulong sa mga teachers, tumulong sa eskwelahan, tumulong higit sa lahat sa Department of Education. Because kung tayong mga magulang, hindi tayo tutulong, paano malalaman ni DepEd? Kasi mga teacher hindi magsusumbong sa DepEd yan.
Kasi ang iniisip niyan, pag nagsumbong po kami, naku, delikending po kami. O, di ba? So, sino magsusumbong? Estudyante? Hindi. Pero pwede na ngayon. Kaya nga tayo nag-aaral ng DepEd order. Kaya po wala po talagang ibang maaasahan yung Department of Education kundi yung mga concern na citizen at saka yung concern ng mga parents na ay may ganito palang nangyayari. At the same time, ang division office po hindi rin naman po alam kung ano talaga nangyayari sa bawat school eh. Magkakaroon lang sila ng awareness kapag merong magulang na nagsabi sa division office. Okay? Kung hindi satisfy kay division office, kay regional, kung hindi satisfy kay regional, akyat mismo kay DepEd. Meron po yung mga email address na pwede po ninyong pag-emailan at mag-google din po ninyo kung ano po yung kanilang mga telephone number. No, more on telephone number po sila, landline. Kaya po again, tayo mga magulang, kailangan po natin pag-aralan ito at maging aware din po tayo doon sa mga rules and regulation ng Department of Education. So again, this is your medical esthetician, psychological first aid provider, Len. Sana po marami po kayong natutuhan pagdating po sa DepEd Order number 41 series of 2024, which is the reiteration of no collection policy. Yun lamang po, and God bless everyone!